Ngayon, pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong Si Jonas at si Josue. Ano ang pagkakatulad nina Jonas at Josue? Kung may pareho silang pangunahing salita, ito ay ang katapangan. Matapang si Jonas, pero minsan niyang naiwala ang kanyang tapang at tinakasan niya ang misyong ibinigay sa kanya ng Diyos. Paano naman si Josue? Habang sinasakop ni Josue ang Kanaan, ano ang binigyang diin ng Diyos sa kanya? Laging sinabi ng Diyos na magpakatapang na mabuti. Dahil dapat tayong magkaroon ng katapangan para makapasok sa kaharian ng langit. Ang makalangit na Kanaan, paulit-ulit na sinasabi ng Diyos na magpakatapang na mabuti. Isa-isip natin ang salita ng Diyos. Inaalala na hindi ito naiiba sa pangangaral ng Ebanghelyo. Mahina ang loob ni Jonas, pero naging malakas ang loob niya kalaunan. At si Josue naman ang kinatawan ng katapangan. Tignan natin ang mahimalang gawain na nangyari na may katapangan. Tignan natin ang Joshua chapter 1 verse 2. Chapter 1 verse 2. Si Moises na aking lingkod ay patay na. Tumindig ka at tumawid sa Jordang ito. Ikaw at ang buong bayang ito hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila. Sa mga anak ni Israel, bawat dakong tuntungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinabi ko kay Moises. Mula sa ilang at sa Lebanon na ito, hanggang sa malaking ilog ng Euphrates, sa buong lupain ng mga Heteo, at hanggang sa malaking dagat sa dakong nilulubugan ng araw, ay magiging inyong nasasakupan. Walang sinumang tao ang magtatagumpay laban sa iyo. Ibig sabihin makakalaban sa inyo. Sa lahat ng mga araw ng iyong buhay, kung paanong ako'y nakasama ni Moises, ako'y makakasama mo rin. Hindi kita iiwan, ni pabayaan man. Magpakalakas ka, at ano ang sinabi ng Diyos sa kanya na gawin? Magpakatapang na mabuti. Ito ang matagal nang binibigyang diin ng Diyos. Nang ang Kanaan ay nasa harap nila mismo, binigyang diin ng Diyos kay Josue na magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti, sapagkat ipapamana mo sa bayang ito ang lupain na aking ipinangakong ibibigay sa kanilang mga ninuno. Verse 7. Magpakalakas ka at anong sinabi ng Diyos sa kanya na gawin? Magpakatapang na mabuti. Sa sandaling nagsimula ang sunod na bersikulo, muling binigyang diin ng Diyos ang katapangan. Kung gayon, anong uri ng katapangan ang ninais ng Diyos dito? Sinabi ng Diyos na magpakatapang na mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautusang iniutos sa iyo ni Moises, na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at magtatamo ka ng tagumpay. Hindi ba tinutusan kita? Ikaw ay magpakalakas. At ano ang muling sinabi sa kanya ng Diyos na gawin? Magpakatapang na mabuti, huwag kang matakot, ni man lupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Bago pumasok si Josue at ang mga Israelita sa Kanaan, binigyang diin ng Diyos kay Josue na magpakatapang na mabuti. Nang tinignan nila ang Jericho sa pisikal na pananaw, hindi sa mga mata ng pananampalataya, nagmukha itong isang napakalakas na kuta. Dagdag pa rito, ang mga taong nanirahan sa Jericho ay mga higante. May malaking pagkakaiba sa tangkad kung ikukumpara ang mga ito sa mga Israelita. Sa pag-aalala na baka mawala ang mga mata ng pananampalataya ni Josue, hinikayat siya ng Diyos na magkaroon ng pananampalataya. Gaano kadakila ang pananampalataya ni Josue? Siya ang nagsabi ng, sila'y para lamang tinapay sa atin.
Gayunman, nang narating ni Josue ang Jericho, paulit-ulit na binigyang diin ng Diyos ang katapangan. 계속해서 이 대목을 강조했습니다. Magpakatapang na mabuti, huwag kang matakot, ni manlupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. 너와 함께 할 것이라. Habang nagsisikap tayo para kumpletuhin ang Ebanghelyo, masasabi natin na ang takot ay magiging isang malaking katitisuran sa ating Ebanghelyo. 복음에 있어서 굉장히 나쁜 어떤 해악을 끼친다고 볼 수가 있겠습니다. Sa ibang salita, malibang gawin natin ang mga pisikal nating mata na maging mga mata ng pananampalataya, hindi tayo makakabahagi sa gawain ng Ebanghelyo ng Diyos. Hindi ba? 합류할 수 없다는 의미가 되겠죠. Kaya binigyan ng Diyos si Josue ng katapangan at pinahintulutan siyang sakupin ang lupain ng Kanaan na dinadaluyan ng gatas at pulot. 가나안 땅을 얻게끔 하신 것처럼 Mahanap natin ang ganitong gawain ng katapangan sa kasaysayan ni Jonas. Tignan natin ang Jonah chapter 1. Jonah chapter 1 verse 1. Sa Jonah chapter 1 verse 1, nasusulat na, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas, na anak ni Amitay, na nagsasabi, bumangon ka, pumaroon ka sa Nineve, sa malaking lunsod na iyon, at sumigaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harapan ko. Ngunit si Jonas ay bumangon upang, ano ang ginawa niya? Siya ay tumakas patungo sa Tarsis, mula sa harapan ng Panginoon. 어떻게 했습니까? 다시스로 도망을 쳐버렸습니다. 여기서 Pag-isipan natin ito, ang Nineve ay ang kabisera ng Assyria. 아수르의 수도였습니다. Ang Assyria naman ay ang kalaban ng Israel. Higit pa rito, mayroon silang magkaibang relihiyon. Sumamba ang Assyria sa ibang mga Diyos at sumamba naman ang mga Israelita sa Panginoon na kanilang Diyos. 신앙을 하고 있었습니다. Gayunman, sinabi ng Diyos kay Jonas na pumunta sa Nineve. Anong sinabi ng Diyos sa kanya na ipahayag? Mawawasak ang Nineve sa loob ng 40 araw. Sa ibang salita, sinabi sa kanya ng Diyos na ipahayag na mawawasak kayo sa lalong madaling panahon. Ang misyong ito ay naging napakahirap para kay Jonas. Hindi naging madali na pumunta at sumigaw sa kabisera ng isang kalaban na bansa. Gayun din, hindi siya pumunta roon para ipangaral ang mabuting balita sa kanila, kundi ang balita ng pagkawasak. Kaya hindi siya nakapagtipon ng lakas ng loob. Tumakas siya patungo sa Tarsis, tumatakbo palayo sa Diyos. Siya'y lumusong sa Joppa at nakatagpo ng barkong patungo sa Tarsis. Nagbayad siya ng pamasahe at lumulan upang sumama sa kanila sa Tarsis, papalayo sa harapan ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay naghagis ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat. Anupat ang barko ay nagbantang mawasak. Nang magkagayoy, natakot ang mga magdaragat at tumawag ang bawat isa sa kanya-kanyang Diyos at kanilang inihagi sa dagat ang mga daladalahang nasa sasakyan upang makapagpagaan sa kanila. Samantala, si Jonas ay nasa ibaba sa pinakaloob na bahagi ng barko na doon ay nakahiga siya at nakatulog ng mahimbing. Sa gayoy dumating ang kapitan at sinabi sa kanya, anong ibig mong sabihin at natutulog ka pa? Bumangon ka, tumawag ka sa iyong Diyos. Baka sakaling alalahanin tayo ng Diyos upang huwag tayong mamatay. Sinabi nila sa isa't isa, pumarito kayo at tayo magpalabunutan upang ating malaman kung dahil kanino dumating ang kasamaang ito sa atin. Kaya't nagpalabunutan sila at ang nabunot ay si Jonas. Bilang resulta, si Jonas ay tinapon sa dagat. Matapos manatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isang isda, nanalangin si Jonas sa Diyos at nakalabas mula roon. Ano ang inisip ni Jonas sa oras na iyon? Para na rin siyang patay sa tiyan ng isda. Kaya ipinasya niya sa kanyang isip na, minsan na akong patay, kaya mula ngayon, magpapakatapang ako at pupunta sa Nineve. Lumipat tayo sa chapter 3. Tignan natin ang mga kamanghamanghang pagbabagong naganap nang naging matapang siya. Chapter 3 verse 1.
Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas sa ikalawang pagkakataon na nagsasabi, "Bumangon ka, pumaroon ka sa Nineve, sa malaking lungsod na iyon, at ipangaral mo ang pangaral na aking sinabi sa iyo." Sa gayoy bumangon si Jonas at pumunta sa Nineve, ayon sa salita ng Panginoon. Ang Nineve ay isang napakalaking lungsod na 3 araw na bagtasin ang luwang. Nagpasimulang pumasok si Jonas sa lungsod na may 1 araw na lakarin ang layo, at siya'y sumigaw, 40 araw pa at ang Nineve ay mawawasak. Si Jonas ay sumigaw sa kabiserang lungsod ng kalaban na bansa na may ibang relihiyon at nagpahirap sa Israel. 그것도 수도의 한복판에 가서 이렇게 외치고 있습니다. Ngayon, dahil binabasa lang natin ang nasusulat na teksto ng Biblia, hindi natin ramdam ng 100% ang mapanganib na sitwasyong ito. 와닿지를 않습니다만 Gayunpaman, ito ang sitwasyon kung saan kinailangan ni Jonas 마음을 같이 ng napakatapang na 할 수 puso. 없었던 상황입니다. 40 araw pa at ang Nineve ay mawawasak. Verse 5, at ang mga mamamayan ng Nineve ay sumampalataya sa Diyos. Sila'y nagpahayag ng ayuno. Ang mga mamamayan ng Nineve ay hindi naniniwala noon sa Diyos. Kahit na naniniwala sila sa ibang mga Diyos. Nang narinig nila ang matapang na pagpapahayag ni Jonas, nagsisi sila. 이들이 이제 회개하는 역사가 이제 벌어지기 시작했습니다. Mga kapatid, may dahilan kung bakit sinasabi sa atin ng Diyos na magpakatapang na mabuti. 이유가 있습니다. Dito, hindi ang salita ni Jonas ang dahilan kung bakit nagsisi ang mga mamamayan ng Nineve. 두려워서 이렇게 하는 것이 아니라 요나를 보내신 Dahil sa kapangyarihan ng Diyos na nagsugo kay Jonas, nagpahayag sila ng ayuno at nagbukas ng kanilang mga puso at mga tainga sa mga salita ni Jonas. 마음도 열고 귀도 열게 된 것입니다. Magpatuloy tayo sa verse 5. At ang mga mamamayan ng Nineve ay sumampalataya sa Diyos. Sila'y nagpahayag ng ayuno at nagsuot ng damit sako mula sa pinakadakila sa kanila hanggang sa pinakahamak sa kanila. Nang ang balita ay dumating sa hari ng Nineve, siya'y tumindig sa kanyang trono, hinubad niya ang kanyang balabal, nagbalot siya ng damit sako at naupo sa mga abo. Gumawa siya ng pahayag at ipinalathala sa buong Nineve, sa utos ng hari at ng kanyang mga maharlikang tao. Huwag tumikim ng anuman ang tao ni hayop man, ang bakahan ni kawan man, huwag silang kakain, ni iinom man ng tubig, kundi magbalot ng damit sako ang tao at hayop. 죄를 입는다는 것은 Hindi ba ang pagsusuot ng damit sako ay nagpapakita ng pagsisisi? 치르게 된 것이죠. Magbalot ng damit sako ang tao at dumaing ang taimtim sa Diyos upang talikuran ng bawat isa ang kanyang masamang lakad at ang karahasan na nasa kanilang mga kamay. Sino ang nakakaalam? Maaaring umatras at magbago ng isip ang Diyos at tumalikod sa kanyang nagdiningas na galit upang tayo'y huwag mamatay. Nang makita ng Diyos ang kanilang ginawa, na sila'y humiwalay sa kanilang masamang lakad, nagbago ng isip ang Diyos tungkol sa kasamaan na kanyang sinabing gagawin niya sa kanila at hindi niya yun ginawa. 내리지 아니하시니라 하고 있습니다. 적국 나라에 Pakiusap, pag-isipan ito. 수도 한복판에 Pumunta si Jonas sa kabisera ng bansa ng kalaban at nagpahayag ng masamang balita. 무너질 것이다 하는 40 araw pa at ang Nineve ay mawawasak. 외친다는 것. Ito ay tunay na nakatatakot. Hindi ba ito ang dahilan kung bakit natakot si Jonas noong una nang isinugo siya ng Diyos sa Nineve? Hindi ba siya sumakay sa barko para tumakas patungo sa Tarsis? Sa panahong iyon, takot na takot si Jonas. Gayunman, sa chapter 3, nagpa siya sa Jonas na, 이미 나는 한번 죽은 목숨이 dahil minsan na akong patay, 담대함을 magpapakatapang ako. Dahil sumunod siya sa mga tagubili ng Diyos, ang bayan ng Nineve ay nag-ayuno sa harap ng Diyos. 모든 사람들이 At nagbago ang Diyos ng kanyang isip at hindi na nagdala sa kanila ng pagkawasak. 내리라 하신 하나님의 그 뜻을 전부 돌이켜서 재앙을 내리지 아니하시더라 하고 했습니다. Ilang katao ang nanirahan sa Nineve noong panahong yon? 어느 정도인가? Tignan natin ang verse 10. Sa Jonah chapter 4 verse 10, 말씀 보시면 kaya't sinabi ng Panginoon, ikaw ay nanghinayang sa halaman na hindi mo pinagpaguran o pinatubo man. Ito ay tumubo sa isang gabi at nawala sa isang gabi. Hindi ba ako manghihinayang sa Nineve, sa malaking lunsod na iyon, na may mahigit sa ilang tao ang naroon? 120,000 katao na hindi nalalaman kung alin sa kanilang mga kamay ang kanan o ang kaliwa at mayroon ding maraming hayop.
Sa ibang salita, ang matapang na kilos ni Jonas ay nagligtas sa 120,000 katao. 살리는 결과를 만들어냈던 것입니다. Hindi ba ito tunay na kamangha-mangha? Mga kapatid, pag mayroon tayong katapangan, mangyayari ang ganitong resulta. Kaya nag-alala ang Diyos na mawala ng tapang si Josue at nagsabing, magpakatapang na mabuti, bawat dakong tuntungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo. Sinabi ng Diyos kay Josue na magpakatapang na mabuti, hindi lang ng kaunti. Magkaroon ng lubos na katapangan. Sa ganitong paraan, maraming beses na binigyang diin ng Diyos ang katapangan sa pamamagitan ni Josue. Pag-isipan si Jonas na nawala ng katapangan at si Jonas na nagkaroon ng katapangan at nagsagawa ng kalooban ng Diyos nang may pananampalataya. Mga kapatid, gaano kalaki ang pagkakaiba nila? Inakay niya ang 120,000 mamamayan ng Nineveh na hindi nalalaman kung alin sa kanilang mga kamay ang kanan o ang kaliwa tungo sa pagsisisi sa harap ng Diyos. Hindi ito isang gawain ng isang grupo ng mga tao, kundi ng isang tao lang. Kaya tunay itong kamangha-mangha. Paano niya naakay ang 120,000 katao tungo sa pagsisisi sa loob lang ng isang araw? Ito ay dahil may lubos siyang pananampalataya sa Diyos. Dahil naniwala siya ng 100% sa Diyos, pinahintulutan ng Diyos na mangyari ang ganitong kakamanghamanghang gawain. Hindi ba? Hindi ginawa ni Jonas ang pagbabagong ito. Sino ang gumawa nito? Pinatakbo ng Diyos ang gawain sa pamamagitan ni Jonas. Ginampanan lang ni Jonas ang papel ng pagpindot ng switch. Hindi kailanman mabubuksan ni Jonas ang ilaw ng sa sarili niya. Ito ay pareho sa atin. Sinasabi ng Diyos na pindutin lang ang switch ng may pananampalataya. Sa sandaling pindutin natin ang switch, ang mundo ng kadiliman ay mababago sa mundo ng liwanag. Dahil dito, ano ang mensaheng ibinigay sa atin ng Diyos? Lumipat tayo sa 2 Timothy chapter 4. Sama-sama nating tignan ang verse 1. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 1, nasusulat na, sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita. Anong dapat nating gawin? Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka. Mangaral ka na may buong pagtatyaga at pagtuturo, sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tainga ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tainga at babaling sa mga katang-isip. Ngunit ikaw ay maging matino sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan. Ano pa ang dapat nating gawin? Gampanan mo ang gawain ng isang ebanghelista. Ganapin mong lubos ang iyong ministeryo. Anong uri ng puso at pananampalataya ang dapat nating taglayin sa kapanahunan at sa di kapanahunan? Kung mayroon tayong matapang na pananampalataya, maakay ng isang tao ang mahigit 120,000 katao kada araw. Sa kasaysayan ng Biblia, ito ang record ng pangangaral sa pinakamaraming bilang ng mga tao sa loob ng isang araw. Ayon sa Acts chapter 2, may isang lalaking namunga ng 3,000 bunga sa loob ng isang araw. Ang lalaking ito ay si Pedro. Inakay niya ang 3,000 katao tungo sa pagsisisi. Nagkaroon din ng 5,000 bunga noong panahon ng sinaunang simbahan. Dahil sa apoy ng ebanghelyo, ang mga banal ng sinaunang simbahan ay napuno ng Espiritu Santo at nakapag-akay ng 3,000 at 5,000 katao. Gayunman, ang ginawa ni Jonas ay ang pinakadakilang record sa Biblia. Inakay niyang 120,000 katao tungo sa pagsisisi. Kung gayon, anong uri ng tao si Jonas? Noong una, natakot siya at tumakas. Gayunman, matapos baguhin ang kanyang kaisipan at ang direksyon ng kanyang pananampalataya, hindi ba siya pinahintulutan ng Diyos na akayin ng 120,000 katao tungo sa pagsisisi? Kung gayon, para sa atin, ano ang mga bagay na isinulat noong una?
Ang lahat ay isinulat upang matuto tayo. Ito ay isang anino. Kung gayon, ang isang katulad na sitwasyon ay maaari ding mangyari sa atin. Dahil ang lahat ng nasa Biblia ay naisakatuparan ng Diyos, maaari din itong mangyari sa atin. Magagawa nating lahat ito. Ano ang hiniling ng Diyos na gawin ni Josue para maibigay sa mga Israelita ang lupain ng Kanaan? Hiniling niya na magpakatapang siya na mabuti. Magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot dahil kasama mo ako. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Ikaw ay aking tutulungan hanggang sa huli. Mga kapatid, lagi tayong tinutulungan ng Diyos sa ating ebanghelyo. Kahit na ang taong kaharap natin ay gaya ng isang taga-Jericho na mas malaki kaysa sa atin, sinasabihan tayo ng Diyos na magpakatapang na mabuti. Magpakatapang na mabuti, ikaw ay aking tutulungan. Tignan natin ang mga katuruan sa Isaiah chapter 41 verse 10. Sa chapter 41 verse 10, sinabi ng Diyos na, huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa, sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka. Oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. Tutulungan tayo ng Diyos. Sinasabi ng Diyos na, huwag kayong matakot, huwag kayong mabalisa. Sinasabi ng Diyos na, hahawakan ko ng mahigpit ang inyong mga kamay. Maglalakad akong kasama nyo. Gaano pa man kadilim ang gabi, tutulungan ko kayo. Gaano pa man kawalang pag-asa ang sitwasyong nasa harap nyo. Dahil sinasabi ng Diyos na lagi niya tayong tutulungan, hindi tayo dapat na matukso ng takot. Nagdanais na tumakas mula sa ating misyon, gaya ng ginawa ni Jonas noong una. Hindi tayo dapat na mahulog sa ganitong tukso. Si Satanas ay hindi lang tumatayo habang sinisikap nating iligtas ang mundo. Hindi niya hinahayaan na madaling mabuksan ang daan. Gayunman, tinuturing ng Diyos si Satanas na wala lang na gaya ng dayami sa pugon ng apoy. Sinasabi ng Diyos na kahit na hanapin niyo ang inyong mga kalaban, hindi niyo sila matatagpuan. Hindi ba ipinangako ng Diyos na tutulungan niya tayo para may isakatuparan ang lahat ng gawaing ito? Tignan natin ang verse 13. Sapagkat ako, ang Panginoon mong Diyos, ang humahawak ng iyong kanang kamay. Ako na nagsasabi sa iyo, ano ang sinasabi ng Diyos? Huwag kang matakot, ikaw ay aking tutulungan. Tutulungan tayo ng Diyos. Kung mawalan tayo ng pananampalataya, natutulungan tayo ng Diyos, magiging nakasisindak ang lahat. Kung mawalan tayo ng pananampalataya, ang mundo ay magmumukhang kaaway natin. Nang sumalakay ang hukbo ng Syria sa lungsod, ang nakita lang ng lingkod ni Eliseo ay ang mga kalaban nila. Natakot siya dahil wala siyang makita ni isa sa kanilang mga kakampi, kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nang panahong yon, nanalangin si Eliseo sa Diyos na, O Diyos, pakiusap, buksan ang kanyang mga mata at ipakita sa kanya na ang mga kakampi namin ay mas marami kaysa sa aming mga kalaban. Nang nabuksan ang kanyang mga espiritual na mata, nakita niya ang 10,000 anghel na pinaliligiran ang lungsod. Nang nakita niya na sila ay pinoprotektahan, nagsimula siyang mapanatag. Mga kapatid, sinasabi ng Diyos na, ikaw ay aking tutulungan. Hindi ba tayo dapat na magkaroon ng pananampalataya sa dakilang kapangyarihan ng Diyos? Inaalis ang lahat ng ating takot. Habang isinasagawa ang ebanghelyo, masipag tayong mangaral. Gaya ng iniutos sa atin ng Diyos na mangaral sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Umaasa ako na maisasagawa natin ang gawain ng ebanghelyo nang may determinasyon na hanapin ang lahat ng nawawala nating kapatid. Magpatuloy tayo sa verse 14. Verse 14, huwag kang matakot, ikaw na uod na Jacob, at kayong mga lalaki ng Israel. Ano ang sinasabi ng Diyos? Aking tutulungan ka, sabi ng Panginoon. Ang iyong manunubos ay ang banal ng Israel. Tignan natin ang verse 15.
Narito, ginawa kitang bagong matalas na kasangkapang panggiik na may mga ngipin. Iyong gigiikin ang mga bundok at dudurugin ang mga yon. At iyong gagawing parang ipa ang mga burol. Iyong tatahipan sila at tatangayin ng hangin at pangangalatin ng ipo-ipo. At ikaw ay, ano ang gagawin nyo? Magagalak sa Panginoon at iyong luluwalhatiin ang banal ng Israel. Tinutulungan tayo ng Diyos sa bagay na ito. Ang ating Diyos ang siyang pinakamahusay. Mga kapatid, ang mga propeta ay dapat na laging magkaroon ng ganitong pag-iisip. Sa pag-aalis ng takot, ibinigay ng Diyos sa mga Israelita ang Kanaan. At sa pag-aalis ng takot, pinahintulutan niya si Jonas na iligtas ang 120,000 mamamayan ng Nineveh. Kung ang isang tao ay mangangaral sa 120,000 katao, ilang propeta ang kailangan natin para makapangaral sa 8 bilyong katao? Kung kakalkulahin natin ang bilang, naghanda na ang Diyos ng sapat na bilang ng mga propeta. Maaari pang kumpletuhin ng Diyos ang gawain nang hindi tayo nakikibahagi lahat. Kaya sinasabi sa atin ng Diyos na, huwag kayong matakot, kundi masipag na mangaral ng ebanghelyong ito. Saan man ipinapangaral ang salita ng Diyos, ang mundo ng kadiliman ay nagbabago sa mundo ng liwanag. Dapat niyong paniwalaan ito. Sa ilalim ng pagpapala ng Diyos, umaasa ako na tayo ay magiging mga propetang nangangaral ng ebanghelyo, nagugulat sa mundo. Dapat tayong maging tulad ni Jonas. Pero anong uri ng Jonas? Hindi tayo dapat na maging tulad ni Jonas na tumakas, kundi tulad ni Jonas na buong tapang na nangaral. Dahil tinanggap natin ang misyon ni Josue, dapat nating manahin ang espiritual na Kanaan. Binibigyang diin ng Diyos na kailangan nating magpakatapang para maisakatuparan ang ating misyon. Huwag tayong panghinaan ng loob kailanman. Ipinangako sa atin ng Diyos na, ikaw ay aking tutulungan. Kaya nanalangin ako na hindi natin kailanman makakalimutan ang pangakong ito para maligtas natin ang mundo at maakay sila tungo sa makalangit na Ama at Ina. Umaasa na ang taong ito ay magiging isang mapagbiyayang taon. Nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.